Isang bagong ulat ang muling nagpainit sa usapan tungkol kay XRP. Ayon po kay Ginoong Versan Algera, founder ng Black Swan Capitalist, posibleng magbago ang buong laro sa sandaling bumaba ang hawak ni Ripple kay XRP sa itinakdang limitasyon ng Digital Asset Market Clarity Act. Kapag nangyari ito, maaari pong mawala ang mga panganib na may kaugnayan sa securities classification at tuluyang buksan ang pinto para sa mas malawak na institutional adoption. At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito at simulan po natin sa ating pinakaunang katanungan kung ano ba ang sinasabi ng Digital Asset Market Clarity Act. Yan ang sabi rito, a recent post by Versan Algera, founder of Black Swan Capitalist, focus on the Digital Asset Market Clarity Act and its potential implications for XRP. Ayan, ang batas na ito ay layuning linawin kung alin sa mga digital assets ang maituturing na securities at alin ang commodities. Ayon po kay Ginong Algera, kung ang isang issuer tulad ni Ripple ay may hawak na mas mababa sa itinakdang porsyento ng kabuang supply, maaari nang maituring ang asset bilang digital commodity sa ilalim ng CFTC or Commodity Futures Trading Commission. Para kay XRP, napakahalaga po nito dahil matagal ng issue kung ito ba ay security or hindi. Sa market impact, kapag tuluyan pong maituring na commodity sa XRP, mawawala ang regulatory uncertainty na pumipigil sa kanyang price growth. Magiging mas madali para sa mga institution na mag-trade at mag-invest dito. Sunod na tanong ay ano po ang threshold na itinakda sa batas? Sabi rito ay under the proposed framework, a digital asset qualifies as commodity under Commodity Futures Trading Commission or CFTC oversight if its issuer and affiliates collectively hold less than 20% of the asset's total circulating supply. Ayan, ang batas po ay nagtatakda ng malinaw na sukatan. Dapat hawak ng issuer ang mga kaalyado nito ang mas mababa sa 20% ng total supply ng asset upang ito ay maituring na commodity. Layunin nito na tiyakin ang decentralization at maiwasan po ang sobrang kontrol ng isang entity. Sa kaso po ni Ripple, kapag bumaba sa ilalim ng 20% ang hawak nitong XRP, maaari na po itong mawala sa panganib ng pagiging classified bilang security. Sa market impact, kapag natugunan ni Ripple ang requirement na ito, posible pong magbago ang pananaw ng mga regulator at investors. Ang ganitong balita ay karaniwang nagdudulot ng matinding bullish sentiment sa market. Ngayon ay kasama ba sa bilang ang mga escrowed XRP ni Ripple? Yan, sabi rito, an important consideration raised by community members is the inclusion of escrowed XRP within Ripple's total holdings. One commenter, identified as invested, noted that the Clarity Act's ownership calculation would include tokens held in escrow accounts. Ayan. Oo, kasama po sa pagkalkula ang mga XRP na naka-escrow. Ibig sabihin, kahit hindi pa nailalabas ang mga token na iyon, itinuturing pa rin silang pag-aari ni Ripple. Sa ngayon, may hawak pa rin si Ripple na bilyong-bilyong XRP sa time lock escrow accounts na orihinal na ginawa upang magbigay ng transparency at predictability sa supply schedule ng asset. Sa market impact, ang inclusion po ng escrow sa kabuuang hawak ay isa pong hamon para kay Ripple dahil kailangang ibaba nito ang control sa supply bago makamit ang compliance. Posibleng magdulot po ito ng strategic selling o controlled release na makakaapekto po sa short-term price swings. Ngayon ay paano po maaabot ni Ripple ang compliance ng batas? Sabi rito, this means that Ripple would likely need to release or divest a significant portion of its escrowed XRP before meeting the decentralization standards outlined in the legislation.
Ayan, ayon po sa interpretasyon ng mga analyst, kailangang magbawas si Ripple ng malaking bahagi ng kanyang escrowed XRP upang maabot po ang 20% limit. Maaring gawin ito sa pamamagitan po ng gradual releases, partnerships o strategic selling sa mga institutional players. Ang ganitong hakbang ay magpapababa po ng kanyang kontrol at magpapakita ng tunay na decentralization, isang mahalagang requirement para sa CFTC classification. Sa market impact, ang controlled divestment ay maaari pong pansamantalang magdulot ng pressure sa presyo. Ngunit sa kalaunan ay magbibigay po ng kumpiyansa sa market dahil magiging mas decentralized at transparent ang network na XRP. Kailan naman po posibleng bumaba ang hawak ni Ripple sa ilalim ng 20%? Sabi rito, another observer, Haik Sahakyan, suggested that based on the current escrow release schedule, Ripple's ownership percentage could fall below the Clarity Act's 20% threshold as early as 2028. Paliwanag po natin yan. Batay po sa kasalukuyang release schedule, inaasahan po ni Haik Sahakyan na maaring bumaba ang hawak ni Ripple sa ilalim ng 20% pagsapit po ng taong 2028. Pero ayon din sa kanya, may posibilidad na maabot ito ng mas maaga kung magbabago po ang mga kondisyon sa market or operasyon ni Ripple. Kapag nangyari ito, tuluyan ng magbabago ang posisyon ni XRP sa regulatory landscape. Sa market impact, kapag nakitang mabilis na bumababa ang hawak ni Ripple, maaaring magdulot ito ng early rally dahil mararamdaman po ng mga investors na papalapit na ang pagiging fully decentralized ng asset. Ano naman po ang magiging epekto ng regulatory clarity kay XRP? Sabi po rito ay if Ripple's holdings were to drop below the Clarity Act's defined limits, the implications for XRP could be significant. The asset would likely be viewed as a decentralized digital commodity, removing lingering securities concerns and reducing associated political and regulatory risk. Ayan po, kapag bumaba daw sa limitasyon ang hawak ni Ripple, mawawala na po ang takot na maituring sa XRP bilang security. Ito po ang magiging turning point para kay XRP dahil magiging opisyal na digital commodity ito. Kapag nangyari po ito, magiging mas attractive ito sa mga bangko, global payment systems at mga institutional investors na naghahanap ng compliant asset. Sa market impact, maaari pong sumabog ang presyo ng XRP dahil sa pagtaas ng demand mula sa mga malalaking kumpanya at saka sovereign entities. Posibleng tumaas po ang market capitalization po nito sa unang pagkakataon mula nang matapos ang kaso sa SEC. Ano naman ang posibleng mangyari kapag naabot po ang compliance? Sabi rito, this clarity could make XRP a more attractive option for institutional investors, sovereign entities, and global payment networks seeking a compliant, liquid settlement asset. Ayan, kapag tuluyan daw pong napatunayan na decentralized na si XRP, aasahan natin na papasok po ang mga malalaking institution at maging ang ilang gobyerno sa paggamit kay XRP bilang settlement asset. Dahil po sa bilis at mababang transaction cost nito, malaking tulong ito sa mga cross-border payment networks. Ang regulatory clarity ay magbibigay po ng seguridad sa mga investor na dati ay nagdadalawang isip pumasok. Sa market impact, ang pagpasok po ng mga institution at bansa ay magpapataas po ng liquidity at volume na kadalasang nagtutulak sa exponential price growth ng isang asset. Bilang panghuling katanungan ay bakit po ba sinasabing ito ang pinakamahalagang yugto para kay XRP? Sabi rito, while the path to regulatory compliance may depend on the pace of Ripple's escrow releases and market dynamics, the conversation initiated by Algera underscores a pivotal moment for XRP. Ayan, ito daw ay tinuturing na pinakamahalagang yugto na XRP sa kasaysayan. Ang mga desisyong gagawin ni Ripple sa susunod na ilang taon ay magtatakda kung saan patungo ang asset na ito. Ang ideya po ni Ginoong Algera
ay hindi lang tungkol sa batas, kundi tungkol sa pagbibigay ng malinaw na direksyon sa buong crypto industry kung paano po haharapin ang isyo ng decentralization. Sa market impact, habang papalapit po sa compliance, maaring makakita tayo ng unti-unting pag-akyat ng presyo ng XRP dahil po sa anticipation ng mga traders sa mas ligtas at malinaw na regulatory standing. At bilang panghuli, ang aking opinion naman po dito ay bilang mga traders at investors ay na nasa harap ng isang makasaysayang pagkakataon ay kung tuluyan pong maibaba ni Ripple ang kanyang hawak sa ilalim ng 20% threshold, maaari pong magbago ang imahe ni XRP sa mata ng mga regulator. Kapag ito po ay nangyari, lalakas ang kanyang posisyon bilang isa sa pinagkakatiwalaang digital assets sa mundo. Pero dapat din nating tandaan ng lahat ng ito ay proseso. Maaring umabot po ng ilang taon bago maramdaman ang buong epekto nito. Sa kabuuan, si XRP po ay patuloy na nagpapatunay ng kanyang kakayahan bilang isang global asset. Kung magtatagumpay po si Ripple na maabot ang limitasyon, maaari pong masaksihan natin ang panibagong yugto ng kasaysayan ng crypto, kung saan si XRP ay magiging ganap na decentralized commodity na tatagal sa hinaharap ng digital finance. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.